Praise God, purihin po ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. And I hope that you are all doing well. Kagaya ng like kong sinasabi, ano man ang ating mga pinagdadaanan, gaano man ito kabigat, gaano man ito katindi, mas marami pa rin pong tayong dapat pagpasalamat sa ating pong Panginoon Diyos. And today I want to greet you all happy Easter Sunday, happy Resurrection Sunday. Pwede po bang i-type natin sa comment section, Happy Easter Sunday or Resurrection Sunday? Come on, i-type nyo sa comment section. Nagbubunyi po ang buong mundo sa pagdiriwang po natin o sa pag-alala sa muli pong pagkabuhay ng ating pong Panginoon. Pero natanong niyo po ba, yung iba po sa atin siguro, some of us spend the Holy Week sa mga family natin, yung iba siguro umuwi ng probinsya sapagkat ito yung panahon na kung saan makakasama nila yung kanilang mga mahal sa buhay. Pero higit doon po, no, dapat po maunawaan natin na ito pong ating pong pinagdadaanan o yung ito pong Holy Week na ito po yung paggunita natin simula po nung Palm Sunday hanggang Monday, Holy Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, hanggang Saturday, hanggang ngayong pong linggong ito. Ito po ay pagdiriwang at pag-alala sa ginawa po ni Hesukristo, ni Hesukristo sa krus po ng Kalbaryo para tubusin ang ating mga kasalanan. Now, ang tanong po dito na ating po pag-uusapan sa atin pong Easter Sunday Special o Resurrection Sunday Special, ano pa ba ang nire-reveal ng pangyayaring ito, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon, na pwede po nating matutunan at maranasan patungkol po sa Diyos? Ano po ba yan? Now, I want you to join with me or open your Bible sa John chapter 20, verses 19 through 31. Babasahin ko po sa inyo isa-isa mula 19 mamaya hanggang 30, hanggang 31, and then e-explain ko po sa inyo yung context. Now, ang sabi po ng verse 19, on the evening of that first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for the fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Now, explain ko muna yung context nito, yung pangyayaring ito. Sa verse pong ito, ang verse na ito, itong John chapter 20 verse 19, ito po yung nangyari po ito ng gabi. Okay? Gabi po yan. Pero yung araw pong ito, kasabay po rin yan yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yung umaga po, bakit linggo? Bakit linggo ng pagkabuhay? Kasi linggo po nabuhay si Jesus Christ o yung tinatawag po nating Easter Sunday. Now, early that morning, gabi po yan, nung nangyari yan, yung sila po ay nagtatago. Early that morning, si Mary Magdalene, na-discover po niya yung empty tomb at na-encounter po niya yung risen Jesus, yung Jesus Christ na nabuhay na. Now, so sinabi niya sa mga disciples si Jesus, pero yung mga disciples niya were still in shock. Sila ay gulat na gulat. Pwede nga po bang i-type niyo sa comment section, gulat na gulat. Kaya dito po sa verse 19, ang mga disciples, nagtipon po sila sa isang silid o sa isang room at naglock po sila ng pinto. Nagtago po sila kasi sila po ay nalilito. At talagang bigla na lang nagpakita sa kanila si Jesus. Sabi ni Jesus sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan," or in English, "Peace be with you." Now the question, bakit nga ba takot na takot itong mga disciples sa mga Hudyo? But basically, sabi ng Bible, when it says fear of the Jews, importanteng maunawaan po natin yung historical tsaka yung narrative context. Hindi po yan literal na mga Jewish people, yung buong mga Hudyo, no? Pero pinatutukunan po ng verse 9 ay patungkol po sa mga religious authorities, kagaya po ng mga Pariseo, ng mga chief priests, na may kinalaman sa pagkakadakip at pagkapako ni Hesukristo. Now, bakit sila takot? Kasi nga si Jesus Christ na-execute, tapos, alam mo yun, napako sa krus. Bakit siya in-execute? For blasphemy. Kasi nagalit itong mga Pharisee sa kanya dahil nililabel niya ang kanyang sarili sa Diyos. At saka rebellion. No? At they were his followers. Itong mga Hudyong ito, itong mga disciples na ito, sila ay followers ni Christ. So kaya sila natatakot sila na baka sila ay arestuhin at sila na isunod ng mga authority. Mataas ang tensyon ng mga panahong yan. Imagine mo, kinaumagaan, nabuhay si Jesus. Kaya sa gabi, nagtago talaga sila. Kaya sila ay mataas ang tension dahil nawawala yung katawan ni Jesus Christ. Dahil nga nabuhay. Sila ay shock. So nawawala yung katawan ni Jesus Christ. Iniisip nila, baka akusahan sila o sisiin sila
na kinuha niyo yung bangkay para mapaniwala niyo yung mga tao na nabuhay talaga si Jesus. Pero totoo nabuhay naman talaga si Jesus Christ. So sila ay nagtatago sa publiko. Pero hindi sila nagtatago doon sa lahat ng Hudyo, kundi sa mga Jewish leaders na may impluwensya na sabihin nito sa Roman government para sila ay dakpin at later pagpapatayin din sila. So, sabi ng verse 20, sila nagtago. Sabi ng verse 20, after he said this, sabi ni Jesus Christ sa verse 19, peace be with you. Kasi takot na takot. After he said this, he showed them in the hands and side, his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Biglang natuwa. Sabi ng verse 21, and Jesus said, inulit na naman, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. And with that, breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Verse 23. If you forgive anyone his sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Now, Thomas o Didymus, ito po si Thomas, disciple ni Jesus Christ, na tinatawag din ng ilan na Thomas the Doubter, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. Nung dumating si Jesus Christ, nung gabing yun, wala, absent. Kaya siya nagda-doubt, sabi ng Bible, so the other disciples told him, uy, nakita namin si Lord. But he said to them, sabi ni Thomas sa mga disciples, unless I see the nails o the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe. Sabi ng verse 26, a week later, his disciples were in the house again after na isang linggo. At nandun na si Thomas, sabi ng verse 26. So the doors were locked, Jesus came and stood them and said, peace be with you. O peace be with you na naman. Then he said to Thomas, in-address ni Jesus Christ to Thomas, sabi niya, put your finger here, see my hands, reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe. Sabi ni Thomas, Thomas said to him, my Lord and my God. Verse 29, then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Palakpakan po natin at purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanya pong banal at makapangyarihang salita. Now, dalawang beses po binanggit dito sa story na binasa natin yung the first day of the week. Minention po yan sa chapter 20 verse 1 at saka chapter 20 verse 19. Yung araw po yung first day of the week, Sunday po yan. Come on, type that in the chat, Sunday. Sunday po yan, hindi Saturday. Kaya may nagtatanong sa akin, bakit Sunday? Ito po ang dahilan kung bakit Sunday po tayo nag-celebrate ng ating mga services because Sunday po muling nabuhay si Jesus Christ. Every Sunday is a celebration of victory of our Lord Jesus Christ. Now, balik tayo sa story. Sila ay takot na takot at baka sila ay nagtago sila. Normal na pinagdadaanan ng isang tao na matakot. Normal sa isang tao na nakakaramdam siya ng takot. Pero what makes the difference between overcomers and the people who don't overcome is their response. Now, ang malaking katanungan, ano ba ang gamot dito sa takot na ito? Samahan niyo po ako sa umaga, tanghali, hapon, depende anong oras po kayo nanonood ngayon, sa ating pong topic entitled, Paracetamol, gamot sa takot. Ano nga ba ang gamot natin sa takot? Ano nga ba ang gamot sa mga nararamdaman po nating takot? I don't know about you at hindi ko po alam kung ano yung eksaktong pinagdadaanan mo. Perhaps ikaw ay estudyante, nanay, tatay, ikaw ay single, ikaw ay merong pinagdadaan ng matinding problem sa iyong finances, sa iyong health. Lahat po tayo dumadaan dyan at kinakailangan natin ng gamot na Paracetamol. Ito po yung gamot sa takot. Now, the million-dollar question na sasagutin po natin ngayon, ano ang gamot sa takot? Samahan niyo po ako. Sabihin mo sa comment section, type mo sa comment section, I am ready. If you are ready right now, I want you to type that in the chat, I am ready. Sabi ng verse 19, on the evening of the first day of the week, Sunday, when the disciples were together with the doors locked for the fear of the Jews, ito pong mga Pariseo, Jesus came and stood among them and said, peace be with you. After he said this, he showed them his hands and the side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again, Jesus said, inulit na naman, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Ano ang gamot sa takot? Number one,
peace. Pwede po bang i-type natin sa comment section, peace? Si Jesus Christ po pumasok sa bahay na kung saan nakalak po ang pintuan. Tumagos. Christ came through the locked doors sa pamamagitan po ng kanyang glorified body. At nagdala po siya doon sa mga takot na tao ng tinatawag po nating kapayapaan. Note, pakinote po iyan, yung kanina ko pa binabanggit, 3 beses pong binanggit ni Jesus Christ yung phrase na peace be with you, o yung statement na peace be with you sa verse 19, verse 21, and verse 26. Bakit inulit-ulit sinasabi ni Jesus Christ sa kanila na peace be with you? Sa dalawang posible pong paraan o kadahilanan. Una, kasi natatakot sila na baka sila ang pagbintangan, baka sila yung pagbintangan na nagtago ng katawan ni Jesus Christ. At pinapalabas lang, posible, kaya sila natatakot, baka pagbintangan sila na sila yung kumuha ng katawan ni Jesus Christ at palabasin nila na nabuhay talaga si Jesus Christ para paniwalaan ng mga tao. Yun yung iniisip nila na baka iniisip ng mga Pariseo. Pangalawa, natatakot sila kasi baka sila naman ang isunod na ipakulong at ipapatay. Sila ay takot na takot, nagsama-sama silang naglock ng pinto, parang mga daga na natatakot sa pusa. And some of us, ang natural reaction po natin kapag tayo po ay may mga matinding pinagdadaanan sa buhay, minsan nagtatago tayo at kung minsan sumasama tayo doon sa mga taong natatakot din at nagsasama-sama tayong parang mga takot na daga kasi baka kainin tayo ng pusa. Now, ang tanong, ano ang palatandaan kapag walang kapayapaan ng isang tao? Kasi ang number one, ano yung gamot sa fear is peace. Ano ang mga palatandaan pag walang kapayapaan ng isang tao? Ano ang mga epekto ng kawalan ng kapayapaan? Una, pansinin mo sa mga tao, hindi makatulog ng maayos. Hindi makatulog yung iba na pagising-gising. Hindi siya mapakali. Meron siyang matinding takot o matinding siyang anxiety sa buhay. Magulo ang buhay. Ang isang taong walang kapayapaan, hindi masyadong makatulog. Yung iba hindi makatulog talaga. Magulo ang buhay. Tapos yung iba mainitin ng ulo. Nakakita ka na ng taong laging nakasamangot, walang peace. Sa eskwelahan, sa trabaho, sa opisina, sa kumpanya, sa negosyo, even sa family natin, hindi lahat nagkakaroon ng positive na pananaw at nagkakaroon ng kapayapaan sa buhay. Yung iba, lagi nakasimangot. Yung iba, pagewang-gewang yung direksyon ng buhay. Minsan ganito, minsan ganyan. Now, alam niyo po ba na yung peace, yung word na peace dyan, the Greek word used in this passage, tuon sa peace na yan, is eirene, na ang ibig sabihin po sa Greek ay dalawa. Two things, tranquility at saka prosperity. Pag sinabi pong tranquility, ang ini-imply po niyan ay inner peace. Yung kapayapaan sa kalooban. Sa kabila ng mga pagsubok ng mga bagyong dumadaan, payapa siya. Ano pa? Calmness, kalmado. At meron siyang kalayaan mula sa anxiety. Now, it's not just about peace from a war or fear. But it is having an inner rest, calmness, and freedom from anxiety despite of the ongoing war. Ang kapayapaan pala, ito pong tranquility na ito, hindi ito yung hindi ka nadadaan sa problema, hindi ito yung hindi ka dadaan sa pagsubok, kundi yung pagkakaroon daw ng inner peace or calmness na sa kabila ng meron kang pinagdadaan ng pagsubok, meron ka pa rin kapayapaan na kagaya nito. Meron kang settled spirit, yan ang sinasabi niyan. Now, isa pa ibig sabihin niyan, yung tinatawag kong prosperity. In a biblical sense, hindi lang ito patungkol sa material wealth, although kaya kang bigyan ni Lord ng prosperity. Pero ang peace na tinutukoy dito is far greater and far, mas higit pa po kaysa sa material wealth. Patungkol po ito sa flourishing, sa completeness at spiritual well-being ng isang tao. Si Jesus Christ was offering a peace that restore all things. Nag-o-offer po siya ng kapayapaan na nag-restore emotionally, spiritually, and even socially. Nung sinabi po ni Jesus Christ na peace be with you in John chapter 20 verse 19, He's not just saying calm down. Hindi lang niya sinasabi, natatakot kayo, kumalma kayo. Hindi yon. Hindi lang niya sinasabi ng peace be with you na kumalma kayo. In fact, ang ibig po sabihin niyan, Jesus Christ was restoring their hearts na sinasabi nila, you are safe now. You are whole. You are blessed right now because I have overcome death. So, ibig sabihin, ito pong tranquility ng soul, yung kapayapaan na nararamdaman natin sa ating
kaluluwa at sa ating buhay ay kapayapaan na matatagpuan lamang po sa presensya ng Diyos. Ibig sabihin, sinasabi lang ni Jesus Christ na kapag meron kang peace na ito, kahit na anong pagsubok ang dumaan sa'yo, meron kang kapayapaan. At hindi lang yun, na sa kabila, kahit na sinasabi rin dyan, na kahit na meron kang success, worldly success, kung wala kang presensya ng Diyos, wala kang peace. Kaya pansinin mo, maraming mga tao, ang dami naman pera, may makotse naman, meron namang condo unit, pero bakit nagsusuicide pa rin? Pero bakit hindi pa rin sila masaya? Kasi ang kulang sa kanila, tranquility and prosperity of the soul o prosperity of life, yung presensya ng Diyos. Kasi kahit gaano success, wealth ang makuha mo, kahit tumaas pa ang sweldo mo, kahit magawa mo man ang gusto mo, makalayo ka sa church, makalayo ka sa gawain ng Panginoon, kung wala yung presensya ng Panginoon sa'yo, wala kang kapayapaan. Ito yung dalawang nawawala kapag wala kang irenate. From the primary verb, ero, na ang ibig sabihin ay to join. Ibig sabihin, pinagtutugtong nito yung mga bagay na nahiwalay o natanggal. Therefore, ano ibig sabihin nito, Pastor? Therefore, si Jesus Christ ay may kakayahan ibalik ang tranquility at prosperity sa iyong buhay. Tanong, ano yung mga nawala sa iyo this past few days? Ano yung mga nabasag sa iyo this past few days? Kaya sabi ko kanina, yung peace be with you, hindi lang yan sinasabi ko malma kayo. Sinasabi rin ni Christ dyan that I am restoring your heart. You are safe, you are whole. At some point of our lives, kapag tayo ay basag na dahil sa mga takot, sa mga disappointments natin, sa ating mga fears and worries, we are so anxious about everything. Anong feeling natin, alam mo yun, ang feeling natin, tinatabunan tayo ng iniipit tayo ng langit at lupa. Ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid, lalong-lalo na ngayong linggo ng pagkabuhay, remember that Jesus Christ still speaks. Peace be with you in your situation. Ano yung situation mo ngayon na tila baga wala ng pag-asa? Ano yung situation sa buhay mo ngayon na basag? Ano yung situation sa life mo? Perhaps, ito ay finances, ito ay identity mo sa sarili mo, ito yung takot. Kapatid, gusto ko sabihin sa'yo, peace be with you. God is restoring you right now. Pakinggan maigi. Jesus already overcome the worst situation that a man can experience, and that is death. Ulitin ko, He already overcome the worst situation na pwede natin madanas. Yun yung kamatayan. So, you are in His safe hands. Kapag ka nasa iyo ang presensya ng Diyos, huwag kang matakot, meron kang kapayapaan. At gusto ko sabihin sa iyo, kapatid, na ang kapayapaan is not just a feeling, it's a foundation. Let me just repeat it. Peace is more than a feeling. It's not just a feeling, it's a foundation. Yung irene po yan, it's about wholeness. Hindi po ito patungkol sa emotion lang na, ba't di ko maramdaman? Sometimes hindi mo talaga mararamdaman, but you need to believe. That's why we need to build our lives in God's presence sa mga pangako ng ating Panginoon. At yung identity mo, i-anchor mo lang yan kay Christ. Listen to this very carefully. Anchor your peace. I-ankla mo yung iyong kapayapaan sa katotohanan ng salita ng Diyos, not in how things look or feel. Kasi kapag ka nakatingin ka lang sa paligid, baka patayin ako, andyan na, kumakatok na, baka dakpin ako. Yung mga problema natin, yung mga pinagkakautangan natin, yung ating mga anxiety, yung ating mga fears and worries and doubts. Listen, anchor your peace in the truth of the Word of God, not in how things look or feel. Naman ang nararamdaman at pinagdadaanan mo ngayon, iangkla mo, ikapit mo, isandal mo ang iyong kapayapaan sa salita ng ating Panginoon. Ang unang gamot sa takot is peace. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawang gamot sa takot. And with that, He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. If you forgive anyone his sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Ano ang gamot sa takot? Una, peace. Pangalawa, power. Come on, I want you to type that in the chat. Kung may katabi ka manood, sabi mo, power. After pong mamatay ni Jesus Christ at siya po ay nailibing, nakita po ang kanyang libingan na bukas at empty. Makikita po natin sa John chapter 20 verses 1 and 2. Despite being told that Jesus had appeared alive, yung mga tao, imagine mo
Sinabi na sa kanila ni Mary Magdalene, buhay si Kristo, nakita namin. Yung mga disciples were still hiding in fear. Nagtatago pa rin sila sa takot. At nung lumabas si Jesus Christ sa kanilang kalagitnaan, Jesus had also noted, sinabi rin sa kanila ni Jesus, that He was not sending them to continue. Jesus had Jesus had also noted that He was now sending. Sinisend ko na ngayon kayo para ipagpatuloy yung mga turo kung paano tinuruan tayo ng Ama at pinadala rin ako ng Ama. Therefore, ano ibig sabihin yan? Nung verse 9, ang ibig sabihin yan, the Holy Spirit is empowering them. Why? Kasi sinasabi ni Jesus Christ, ipagpatuloy nyo yung mga nasimulan ko dito. This will be crucial to their mission na yung ginagawa ni Christ, yung pagbibigay ng kapatawaran, ay sila ang mag-e-extend ng mensahe ng kapatawaran. Now, importante na may empowerment sila ni Holy Spirit. Kaya the Lord God, si Jesus Christ, sabi ng Bible, and with that, He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Alam mo, hindi uusad kung wala silang power. After nga nito, unti-unti na po silang lumabas, nakapagtrabaho, and eventually full blast na po sila sa kanilang ministry. Tapos sinundan pa ng verse 23, if you forgive them. Kaya maniwala kayo mga kapatid, pakinggan niyo muna ito. Importante ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa ating buhay. You know what? Without the power of God in your life, you cannot conquer sins. Without the power of God in your life, you cannot conquer fear. Without the power of the Holy Spirit in our lives, we cannot conquer in this journey. We cannot conquer dito po sa journey na tinatawag po nating buhay. Kaya kang isang Christian, importante sa kanya yung empowerment ng Holy Spirit. Kaya pansin niyo sa verse 23, ano pa pinagawa sa kanila? If you forgive anyone's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Ano ibig sabihin yan? Ito pong verse na ito ay nakatali po directly doon sa kanilang spiritual empowerment. And empower sila ni Holy Spirit kasi meron silang gagawin. Ulitin ko, and empower sila ni Jesus through the power of the Holy Spirit kasi meron silang mission. Ano yun? Jesus is commissioning the disciples for a mission. Pakitype nga sa comment section, mission. Para ipagpatuloy yung sinimula ni Jesus Christ. Tandaan mo, hindi ka pinalaya ni Lord sa kasalanan. Hindi ka pinalaya ni Lord sa pagkakaalipin sa kasalanan, sa iyong mga bisyo para wala lang. Pinalaya ka ni Lord kasi gusto ni Lord gamitin ka niya para lumaya din yung mga pamilya mo, yung kapitbahay mo, yung mga kakilala mo, laban sa gawa ng kaaway at sa kasalanan. Ano yung ministry na yun? Na magkaroon ng kapatawaran ng mga tao sa pamamagitan ng ano? Sila yung may kakayahang magpatawad? Hindi. Ang ibig sabihin lang po ng verse na yan, na magkaroon ng kapatawaran ang mga tao sa pamamagitan ng mensahe na kanilang dala. At yun po yung good news, the gospel. Kaya kailangan silang humayo kasi meron silang power at meron silang authority to preach the word of God. Kasi yung message ng word of God, yun yung may kakayahan na magpatawad at magligtas ng mga tao. Kaya mga kapatid, gusto ko po sabihin sa if you're a Christian, hindi ka dapat nagtatago ngayon sa kwarto mo ngayon. Kagaya ng mga disciples na kung saan, tanungin kita, ano yung kinatatakutan mo ngayon? Bakit hindi ka lumalabas? Some of us hindi na nagpapakita sa church. Some of us hindi na nagpapakita sa mga life group. Some of us hindi na nagpapakita sa mga kapatid natin. You are hiding doon sa four corners ng yung bahay, ng yung cave. Saan ka nakatago ngayon? Watch out. Si Jesus Christ kayang tumagos kung nasan ka ngayon at kinakausap ka ng Panginoon. Do not fear. Peace be with you. Andirito ako para ayusin ka. Yung iba sa atin nagtatago sa kuweba ng takot, sa kuweba ng pagdududa, sa kuweba ng kawalan, sa kwarto ng kalungkutan. Tandaan mo, kung tumagos si Jesus Christ doon sa pader na kung saan nagtatago mga disciples, God is everywhere. Kaya kanyang kausapin ngayon at sabihin, peace be with you. I'm gonna make you whole again. Sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God did not give us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Hindi ka binigyan ng ating Panginoon ng spirito ng takot. Binigyan ka niya. Yes, lahat tayo natatakot, but you need to overcome your fear. You need to put your faith in Christ. Diba sabi ko sa preaching last week, fear and faith cannot occupy the same space.
Binigyan ka ni Lord ng spirito ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng kaayusan ng pag-iisip. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Point number 3. Palakpakan po muna natin si Lord. Come on, type nyo dyan sa comment section. Amen, amen, amen. Point number 3. Now, Thomas called Didymus, itong Thomas the Doubter na to, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. Last week, sabi niya, isang linggo, after na isang linggo, doon lang nagpakita si Jesus Christ sa kanya. So the other disciples told him, we have seen the Lord. But he said to them, unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe it. Kaya mga kapatid, pakinggan nyo maigi bago ko sabihin yung point number 3. Ano pwede natin matutunan yan? Diyan. Yan ang disadvantage pag madalas ka absent. Madalas ka absent sa prayer meeting, madalas ka absent sa live group, sa Lord's Day, madalas ka absent sa devotion mo, sa quality time mo with the Lord, absent ka sa training. The more na lagi kang absent, the more na tumataas yung level ng doubt mo. Kaya ba yan? Pwede ba yan? Pero the more kang present lagi sa mga PLDT natin, the more na tumataas yung faith mo. Kaya sabi niya, hindi ako maniniwala dyan kung hindi ko nakikita. Sabi ng verse 26, a week later, his disciples were in the house again. Thomas was with them. Yan, nakasama na. Sabi ng verse 27, pumasok si Jesus Christ sa verse 26, peace be with you. Punta na tayo sa verse 27. Then he said to Thomas, put your finger. Lagay mo dito. O yan. Stop doubting and believe. Tumigil ka na sa pagdududa mo, maniwala ka. Thomas said to him sa verse 28, my Lord and my God. Then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet believe. Ano po ang gamot sa takot? Paracetamol, number 1, peace. Pangalawa, power. Pangatlo, proof. Come on, type that in the chat, proof. Alam niya po mga kapatid, ang Western civilization ay itinatag sa isang pananampalataya na nakasentro po sa importansya ng rational thought, tamang pag-iisip ito, yung objective truth, and timeless biblical principle. Ibig sabihin, yung mga, for centuries, yung mga Christian thinkers, imagine mo yung mga hospital natin, sa Western civilization, ang mga hospital, mga libraries, even yung mga universities, founded sila ng mga Christians. For centuries, Christian thinkers, great men of faith like the apostles, yun si Augustine, si Origen, yan yung mga kilala sa history natin ng mga personality, si Calvin, si Luther, si C.S. Lewis, John Scott, Norman Geisler, and William Lane Craig have taught that Christian faith, sinasabi ng mga heroes of faith natin, na ang Christian faith is reasonable at based sa ebidensya. Ang Bible po, hindi tayo tinuturuan na mag-practice ng blind faith. Ang Bible po, tinuturuan tayo ng pananampalataya that is rooted in objective reality. Hindi to subjective na nararamdaman ko totoo. Bali ko ba kung totoo nararamdaman mo? Ang ating pong pananampalataya ay nakabase po, hindi po sa blind faith. Hindi tayo tinuturuan ng Bible na maniwala sa isang bagay na hindi naman totoo. Hindi po tayo blind followers. Ang faith po natin ay rooted. Ang pundasyon po niyan, objective reality. Kaya nga sabi ni Michael Youssef, sabi niya, Dr. Michael, sabi niya, Christianity is not a blind faith. No other religion is based on objective evidence of history, only Christianity. Kaya meron po tayong tinatawag na evidential faith. Ang evidential faith po, yan po yung opposite ng tinatawag po nating blind faith. Now, ano yung mga types ng types of evidence na present doon sa story na yun? Una, real evidence. Pag sinabing real evidence, yung mga ebidensya, importante sa isang crime scene, ano yung weapon na ginamit, ano yung damit ng biktima, may mga dokumento bang nakita doon sa crime scene. Doon po sa storya, makakakita po kayo sa hindi pala crime scene, doon sa scene na kung saan inilibing si Jesus Christ, merong tomb. And even up to now, totoo yun. The stone had been rolled away. Yung cloth ni Jesus Christ nandun nung naabutan ni Mary Magdalene. Ano pa yung tinatawag natin bukod sa real evidence? Meron po tayong tinatawag na demonstrative evidence. Ito pong type of evidence na to ay gumagamit po usually ng mga visual aids or simulation para i-illustrate yung isang point o i-demonstrate yung isang bagay na nangyari. Example, sa verse 27, si Jesus Christ,
O, demonstrative evidence. O, sabi niya kay Thomas, o, lagay mo yung daliri mo dito sa ano, sa kamay ko. Tingnan mo. Ayan, di ba, pinako ako. O, yung, tignan mo sa tagiliran ko. Di ba, sinibat ako. Demonstrative evidence yan. Ano pa? Testimonial evidence. Sa testimonial evidence, involved po dito yung statement ng mga witnesses at yung mga opinion ng mga experts at yung ibang testimony. Makakakita ka ng testimony sa verse 28. Mary Magdalene found the disciples and told them, nakita ko si Lord, nakita ko si Lord. Testimonial yan. At samot-saring mga testimony sa Bible na kung saan nagpapakita na sila ay nagkakaisa na talagang nakita nila si Jesus after niyang mamatay. You see, ang Christian faith po natin, para po, baka may mga nanonood po sa ating hindi naniniwala kay Lord. Ang Christian faith po is evidence-based faith founded on truth and reality. Kaya importanteng matutunan po ninyo, hindi po tayo nananampalataya sa isang myth, sa isang gawa-gawa o katang-isip. Nananampalataya po tayo sa isang Diyos na nagkatawang tao na historical figure na si Jesus Christ. Kaya nga sabi ni John, isang buhay na saksi ni Jesus Christ malapit sa kanyang puso. John 20 verse 30 through 31. Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in the book. But, ano purpose? Ba't sinulat itong John na to, Book of John? These are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and by believing, sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanya, you may have life in His name. Kaya po sinulat itong Book of John na to para maniwala kayo kay Jesus Christ. Sabi ni Shannon L. Alder, sabi niya, the most confused you will ever get is when you try to convince your heart and spirit of something your mind knows is a lie. Ano ibig sabihin yan? Explanation na. Minsan, kaya tayo nagkakaroon ng confusion sa buhay natin. Kasi pilit natin isinasaksak sa puso natin na totoo, pero alam naman natin sa isip natin, mali ito. Bigyan ko example. Sa mga na-in love na. Alam mo naman sa isip mo na yung minamahal mo, niloloko ka na. But still, you try to convince yourself, particularly yung heart mo, na hindi, mahal niya ako. Kaya ka nagkakaroon ng confusion. Ba't hindi nangyayari ito? You see, kaya marami pong hindi naniniwala kay Lord kasi andyan na yung ebidensya, ayaw pa rin tanggapin ng puso. Kaya the heart is always the heart of the problem. May mga proof po ang Bible and even yung mga archaeology o yung archaeologists, yung kanilang ginagawa at kanilang pag-iimbestiga na proof na si Jesus Christ ay totoong nabuhay. Kaya ano pwede natin matutunan? Ano man po ang pinagdadaanan natin ngayon, hindi po tayo mga blind followers, nananampalataya po tayo sa isang Diyos na totoo, Diyos na Diyos na nagkatawan tao at muling nabuhay para ipakita na kaya kitang iligtas. At sa pamamagitan ng ginawa ko, wala ang takot, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. Pag sinabi pong evidence dyan, trial in order to prove. May ebidensya. So ano po ang gamot sa takot? Una, yung tinatawag po nating, pakinggan niyo po ito peace, may kapayapaan ka. Ano ang gamot sa takot? May power ka. Pangatlo, may proof na inilagay ang Bible para ikaw ay manampalataya sa ating Panginoon. Pang-apat and lastly, sabi ng verse 26, a week later, after ng 1 week, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, peace be with you. Sabi ng verse 27, then he said to Thomas, put your finger here. See my hands? Reach out your hand and put into my side. Stop doubting. Sabi niya kay Thomas, stop doubting and believe. Ano ang gamot sa takot? Una, peace. Pangalawa, power. Pangatlo, proof. Pang-apat po, persuasion. Come on, type that in the chat. Persuasion. Ano po ang ibig sabihin ng persuasion? To persuade means to cause someone to believe something, especially after a sustained effort. Yung bang pino-persuade mo ang isang tao na paniwalaan ka, ganito kasi yan, o tignan mo, o
'Di ba nung huli nating kita, 86 kilos ako. Ngayon, ito ginawa ko, oh. Tingnan mo yung damit ko. 'Di ba dati hindi ko masuot 'to? Huwag ka na kasing magduda dito sa ginagawa ko, manampalataya ka. Yun ang sinasabi diyan ni Jesus Christ. He was persuading. Kaya ano pwede natin matutunan dito? Number one, kapatid, sa anumang pinagdadaanan mo ngayon sa buhay, sa school, sa family, sa business, sa iyong kalusugan, dumarating sa punto ng buhay mo na nadidisappoint ka sa sarili mo, nagdududa ka na sa mga totoo pa ba talaga na may plano si Lord sa akin dahil sa kabila ng kahit pagiging tapat ko sa Kanya, ganito pa rin ang nararanasan ko. Disappointed ka sa sarili mo. Disappointed ka sa mga nangyayari sa paligid mo. Punong-puno ka ng takot kaya kinukulong mo na lang ang sarili mo. Number one, stop doubting. Come on, type na rin the chat, stop doubting. Bakit po? Kasi to doubt is to be in two mind. Pag ikaw daw ay nagdududa, ibig sabihin niya lang, nagdadalawang isip ka. To waver. Pag sinabi pong to believe is to be in one mind. Pagka ikaw ay nagda-doubt, two mind. Dadalawang isip ka. Pero pag ikaw ay naniniwala, isang isip lang. Kaya sabi niya, unless I see, I will not believe. Kaya pag sinabing doubt, doubt means to have a double mind. Ano pwede nating matutunan dito, Pastor? Ang doubt ay lilituhin ka. At least dalawang epekto nito. Ang mga tao na nagda-doubt, nalilito, magtutuloy ba ako sa pagsunod kay Lord? Kaya ko ba? Makakapagbigay ba ako? Makakapag-commit ba ako? Kaya ko bang sumunod? Kaya ko pa ba magbago? Bakit kasi ng ugali ko? Posible pa ba akong ma-change? At least may dalawang epekto ito. Una, hindi ka na kumikilos, lulumpuhin ka ng doubt. Kaya ang mga Christian na nagda-doubt lagi sa salita ng Diyos, nagda-doubt sa mga pangako ng Diyos, nagda-doubt sa pagkilos ng Diyos, nagda-doubt sa kakayahan ng Diyos sa kanilang buhay na magmilagro, pansinin mo makakakita ka ng mga Christian lumpo. Physically, in physically complete ang katawan, but mentally and spiritually incapacitated. Physically able, kompleto, may kamay, may tenga, nakakarinig, nakakakita, nakakapaglakad, physically able, but mentally and spiritually disabled. Kasi nilumpo na sila ng kanilang mga pagdududa, causing them not to grow, causing them not to mature, causing them not to commit. Kaya simpleng pagpipray, hindi niya na kaya, baldado na siya, lumpo. Kaya ayan ang ginagawa ni Satanas sa marami sa ating mga Christians ngayon. Kaya maraming mga estudyante hindi na nakausad, maraming mga karir ang hindi na nai-represent si Lord sa kanilang business, sa kanilang office. Maraming pamilya hindi na umayos kasi nilumpo na ng pagdududa sa Diyos. Kaya pa bang ayusin ng Diyos ang buhay ko? The answer is yes. Dahil sa nagkamali ka ng kilos, ang epekto nito, pwede kang bumagal o pwede kang madisgrasya. Yung iba, lumpo, hindi makakilos. Yung iba naman, dahil nga nalilito siya, kilos lang siya ng kilos. Decide lang ng decide, bili lang ng bili, grab lang ng grab kung ano yung mga pwedeng gawin sa buhay. Ang tendency, nadidisgrasya pag sobrang bilis. Yung iba naman, hindi na talaga nakausad dahil nadisgrasya na. Physically, mentally, emotionally, spiritually. Kaya kapatid, kung mananampalataya ka kay Lord, sabi ng Santiago 1:5 hanggang 8, basahin natin. Ngunit kung kulang ng karunungan ng sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay saganang nagbibigay at hindi nanunumbat. Kung kulang ka daw sa karunungan, ask mo si Lord. Sabi ng verse 6, subalit ang humihingi dapat manaliga at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Walang consistency. Suserve ba ako kay Lord o hindi? Susunod ba ako kay Lord o hindi? Mag-church ba ako o hindi? Kaya pansinin mo sabi sa verse 7, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ano pa talaga gusto mo? Kung ano yung gusto mo, lakaran mo. Lalong-lalo na kapag ka ito yung pinapagawa sa'yo ng ating Panginoon. Pangalawa, una, stop doubting. Sabi ni Lord kay Thomas, start believing. Yung salita pong believing, galing po yan sa Greek word na pistuo, na ibig sabihin to believe, give credit to.
Have a mental persuasion. Kaya po yan yung point natin, persuasion. Sabi ni Jesus Christ, sabi ni Thomas, Thomas said to him, "My Lord and my God," naniwala. Pinersuade ba naman ni Jesus Christ? Pinakita yung mga ebidensya. Kaya lang, sabi ni Jesus Christ, dahil nakita mo ako, naniwala ka. Pero mas matindi. Pinagpala yung mga hindi ako nakita pero mananampalataya. Yung tipong ikaw at ako, yung tipong nasa 21st century ka, yung tipong hindi mo nakita yung physical na Jesus pero nananampalataya ka sa biblical na Jesus. Again, persuasion is to cause someone to believe something, especially after sustained effort. Ano ibig sabihin yan? After na ilatag na sa yung evidence, turuan mo naman din kasi yung sarili mo. Paniwalain mo ang sarili mo na totoo ang Diyos, na may Diyos, na may kayang gawin si Lord. Kumbaga, itulak mo yung sarili mo na maniwala. Pakitype mo nga sa comment section, itulak mo. Ikaw ay produkto ng mga bagay na itinulak mo. Ikaw ay example. Bakit hindi ka nakapagpatuloy sa mga dapat mong gawin? Tinulak mo yung sarili mo papalayo eh. Bakit mo natapos yung mga dapat mong gawin? Eh, tinulak mo rin yung sarili mo eh. Na matapos eh. Kaya nga, di ba sabi dito, kung naniniwala ka na agad na sinabi ni Lord, kahit hindi mo pa nakikita, ang tawag dyan, pinagpala ka. Yung naniniwala ka kay Lord, kahit hindi mo nakita, that's faith. That's blessing. Bless yan. Kaya nga sabi sa verse 29, di ba, blessed are those who have not seen yet have believed. In conclusion, let me close with this. Ano po ang mga gamot sa takot? Una, peace, power, proof, persuasion. Let me close with this quote by Max Lucado, and he says, "There is an antidote to our fears." Meron daw sagot, meron daw solusyon, may gamot. Ano daw? Trust. If we trust God more, we can fear less. Come on, type that in the chat. Trust God. Kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon sa buhay, ikaw man ay nakikinig ngayon na mag-aaral, may career ka, decreasing ang iyong strength ngayon sa health, mayroon ka negosyo, may family ka, sa finances, sa relationship, and even doon sa personal walk mo with Lord, para ka ng si Thomas ngayon na nagda-doubt ka. Kapatid, it's time to trust the Lord again. Because science has proven, even history, ipinapakita na may Jesus na nabuhay, may Jesus na napako. At sinasabi ng Bible na may Jesus na babalik muli. Kapatid, may Jesus na nagmamahal sa iyo. If you want to receive Christ as your Lord and Savior, I want you to ask God for forgiveness. Sabihin mo lang, Lord, humingi ako ng tawad sa mga pagkukulang ko. Inaamin ko po na ako ay mali. Inaamin ko po na wala akong maipagmamalaki sa inyo. And starting today, God, I want to surrender my life to you. I believe in your finished work. I believe in your miracle. Naniniwala ako na totoo ang sinasabi ng Bible kasi may proof ito. At naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa lahat, para sa akin din, Lord. I put my faith in you, not on my good works. Lord, thank you. Because the God who created the universe is also the God who created me, who loves me, and wants me to be saved and to be with Him for eternity. God, I acknowledge my sinfulness, and starting today, help me to follow you. Thank you. Sa mga kapatid ko po na naririto na nadi-discourage, kapatid, He is risen. Buhay ang ating Panginoon at muli siyang babalik. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, lumapit ka sa Kanya at bibigyan Kanya ng kapayapaan, ng kapangyarihan, bibigyan Kanya ng proof. Kapatid, your life is a proof of God's goodness. Naniniwala ako kung tatanungin kita ngayon, marami kang masasabing pruweba ng milagro na ginawa sa'yo ni Lord. Marahil pinagaling ka, pinrovide ni Lord ang pangangailangan mo, and ultimately, pinrovide ni Lord si Jesus Christ. Isang malaking milagro ang maligtas tayo. I pray that you will be persuaded by this message. God, heal those who are sick right now. Promote spiritually, financially, relationally yung mga taong nangangailangan ng promotion ngayon. I pray for breakthrough in the name of Jesus. My Jesus is alive.
Salamat po, Panginoon. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Pwede po bang i-type natin sa comment section, Jesus is alive. Come on, Jesus is alive. At muli siyang babalik. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay buhay. Hindi po siya patay. Kaya naman ngayon, maglingkod tayo sa Kanya na may buhay at hindi yung parang walang kabuhay-buhay. This is Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus. See you again next week as we end our series for the month of April entitled WWJD, What Would Jesus Do? Pagpalain po kayo ng Panginoon and Happy Resurrection Sunday. God bless you.